Saturday Live! Saturday Live! Pakiayos natin ang ating mga orasan, makakapitbahay sa mantayan turon sa mga sandaling ito. Oras natin sa Japan, Sheba Ken, Japan. Alas 11 ng gabi. Samantalang alas 2 naman ng hapon, diyan sa London. Alas 5 naman ng hapon diyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 4 ng madaling araw diyan sa Honolulu, Hawaii. Alauna naman ang hating gabi sa Sydney, Australia. Samantalang sa California, oras natin ay ganap ng ika-7 ng umaga. Dito sa atin, East Coast, USA, ang oras natin mga kapitbahay, pakiayos lamang, ganap ng ika-10 ng umaga. Daylight Saving Time, East USA. Well, magandang umaga po sa lahat ng mga kaantabay natin. Tayo mga nandirito sa Amerikas. Simula sa Canada. Good morning, Canada. Good morning, Montreal. Good morning, USA. Good morning, New York. Good morning, California. Good morning, Alaska. Good morning, Nebraska. Good morning, Las Vegas, Nevada. Good morning, Latin American countries. Good afternoon, Jordan. Good afternoon, Iran. Good afternoon, Israel. Good afternoon, Saudi. Good afternoon, Riyadh. Good afternoon, Amman. And good evening, Philippines. Good evening, Asia. Good evening, Guam. Good evening, everybody. Good evening, USA. Good morning, USA. And good morning kay paring Romy Veray. Happy watching, my friend. This is Fun Saturday Live. Good morning, paring Romy. Romy Veray, sabi niya, Happy Father's Day, everyone. And especially to you, Kafurel. Happy watching. And God bless us all sa FSL. Thank you. And of course, yung paring Jundi, ang aking brother Knight. Knights of Columbus. Sabi niya, hello, kay Furel. And Happy Father's Day to all of us. Viva Jesus na lamang. Thank you, pare ko. Salamat. Diyos mabalos. And of course, new name, si parang Johnny Llewellyn. Llewellyn. Tama bang pagkakabigas ko, pare ko? Parang John. Johnny Llewellyn, sabi na good morning, Furel. More power to you, and of course, God bless us all. There you are. God bless us all. And parang, si parang Romy pa rin. Sabi niya kasi, ano ito, best regards na lamang to all of us, sabi ni parang Romy Veray. Sa lahat po ng inyong mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anakan riyan, please extend our greetings sa lahat ng mga minamahal natin sa buhay. Ano? And of course, those who are silently watching us, tahimik na nanonood sa ating palatuntunan, our regards to all of you. And of course, God bless us all. Yun ang mahalaga. Ano man ang ating gawin, there are 7 days in a week. Isang araw lamang dyan ang inilalaan natin sa ating spiritual na pangangailangan. And do not forget it. Huwag nating kaligtaan, parang Romy Veray, okay? And of course, today,
We would like to congratulate si Alexandria Ayala. Ito tuloy-tuloy ang kanyang pananagumpay sa kanyang mga laban. In fact, number 2 ang kanyang pinabagsak kahapon. Sabi nga rito sa article na binabasa natin, Ayala underscores the need for grace, bravery in putting off Stanner versus Rybakina. There you are. Yan ang heading ng balita natin ngayong araw na ito galing dito sa Philstar. Pakinggan natin ang report ni Diane Castillejo ng ABS-CBN. Ito po ang may detalye, ang ating sportscaster na ito from ABS-CBN. May detalye sa pagkakapanalo at iba pang mga games. Hala! Inabangan ng tennis fans ang pagharap ni na World number 2 Elena Rybakina at Pinay star Alex Ayala sa round of 16 ng Berlin Open na isang WTA 500 tournament. Mainit ang umpisa ni Rybakina na sunod-sunod ang mga ace at malalakas na serve. Lumamang siya 4-1 sa opening set pero hindi bumigay si Ayala. Naging matatag sa baseline at buong tapang na sinulubong ang mga serve ni Rybakina. Humabol ang Pinay gamit ang mga pambihirang return at baseline winners at kinuwang 6 sa 7 sumunod na games. Sa second set, tuloy ang momentum at power ni Ayala. Si Rybakina naman, bumaba ang first serve percentage at dumami ang unforced errors. Lumamang ang Pinay 5-3. Nakahold pa si Rybakina at nasave ang unang match point ni Ayala para dumikit 5-4. Pero muling umarangkada ang lefty serve ni Ayala para talunin ang dating Wimbledon champion at reigning Australian Open champion. Ang final score, 7-5, 6-4. Nanginig at napasigaw sa tuwa si Ayala sa gitna ng hiyawan sa kanyang tagumpay sa Steffi Graf Stadium. I'm really pleased with how I hung on there and the level I was able to bring. In general, there were definitely some difficult moments. My coach told me before the match that there's only a tactic until the first blow is hit. He said everyone has a game plan against Tyson until Tyson hits you first. So you gotta hit. It's a very good match, played pretty well. Rybakina super strong, she served very well and she needed a few games to get used to. And I think she could return pretty well and that's why she could stay there and she could do the break. Malaking bagay na naging sandata na ni Ayala ang serve. Naka-4 siyang aces, 2 rito nakuha niya ng back-to-back at may 11 winners siya sa buong laban. I'm able to stay low. I'm trying my best to be aggressive and I think on grass that's very important. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Thank you, Diane. Maraming salamat. The pride of the Filipino people worldwide, si Alex Ayala. Thank you very much. And of course, sabi ni paring Romy Veray, congratulations. At sabi ni paring June de Valencia, Alex will be the new Maria Sharapova, God willing. Thank you. Salamat, Ayala, for giving us proud name in the world of tennis. Thank you. Salamat. Tuloy-tuloy tayo. And of course, yun ang mabuting balita. Meron akong, nung araw nung maliit pa ako, meron akong napapanood sa radyo. Ang mabuting balita. Pagkatapos eto naman ang masamang balita. ICC. Nagtalaga na ito ng mga reglamento, rules and timelines sa trial na itinakda para kay Rodrigo Duterte. The International Criminal Court finalized the official framework and timeline for the upcoming trial of former President of the Philippines, Rodrigo Duterte, scheduling the formal reading of charges on November 30. Tuloy-tuloy na ito mga kapitbahay. Ito ang formal na prosecution. Hindi ho ito persecution. Kagaya ng pinalalaganap ng mga kampo ni Sara Duterte, ni Marcoleta, wala hong persecution dito. Ang batas ay batas. So kapag inuusig ka ng batas, ang tawag dyan ay prosecution.
hindi persecution. Presiding Judge Joanna Conner, kasama na si Judges Kibo Pike and Nicholas Gulo. Ang mga ito ay nagtatag ng kanilang mga panukala upang sa ganun ay may paabot, magawa, magampanan ang balanse at makataong pagdinig sa kaso ni Rodrigo Duterte starting on November 30. Yan ang magbibigay na ng daan upang sa ganun ay maliwanagan ng taong bayan sa magitan ng mga walang pagkiling na mga hurado galing pa sa iba't ibang mga bansa ng daigdig sa ilalim ng payong ng ICC, International Criminal Court. Following the prosecution's filing, the defense will have until October 30 to formally submit its responses. So magkakaroon dito ng maliwanag na balitaktakan pagsumiti ng mga akusasyon ng prosecution at pagsagot ng depensa. Yan ay sisimulan ngayong mga buwan na darating starting on November 30. Yan ang mga official na schedule at para sa mga detalye, nakabukas po ang pahina ng International Criminal Court para sa detalye tungkol dito sa spesifiko na kaso na ito na kinasasangkutan ng dating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Samantala, diyan naman sa Pilipinas, parang Jundi, kahit papaano ay meron pang tapat sa gulo ng Senado. Tama ka riyan. Kaya inuna ko yan, pare ko eh. Oo, gawa ng medyo matitindi itong mga dalang mga balita natin. Kasama na riyan ang ating insight sa second hour. Kaya inuna ko muna si Alex Ayala. Gawa ng ito pampalubag-loob, pampalutang ng pride ng karangalan ng dignidad ng mga Pilipino. Mantakan mo, first time in the history of tennis, meron tayong international figure na tinitingala. Alexandre Ayala. Kaya sabi ni Parang Jundi kung paano ano ito, asa na yun? Kahit papaano ay meron tayong pangtapat sa gulo ng Senado. And the name is Alex Ayala. Sabi ni Paring Soke, friend de Merano, good morning, Furel. I'm watching here sa Glendale, sa California. Ano ang weather condition natin dyan, Paring ko? Nakasanayan ko na tuloy na kapag nakakita ko ang pangalan mo, Paring Soke, parang kumakalabit sa utak ko eh. Anong temperatura kaya yan sa California? Glendale, California. Dito sa amin, ang temperatura namin dito is 74 degrees Fahrenheit. 74 degrees Fahrenheit dito sa amin. Kasama namin dito si parang Romy Veray. Congratulations kay Alex Ayala. Now, sa Pilipinas, kanina, ang ipinaabot natin ay doon sa anong tawag niyan, sa International Criminal Court. Now, dyan sa Pilipinas, yung kanyang anak, Sara Duterte, Impeachment Pre-Trial Conference, ito ay sisimulan sa Lunes, Hunyo 22. Itong pre-trial conference na ito ay para sa impeachment ng inyong Vice Presidente Sara Duterte. Magtutuloy-tuloy ito simula sa Lunes, June 22, pagkatapos na ang magkabilaang partido ay makumpleto ang kanilang mga paghahantad na mga ebidensya para sa kanilang mga panig sa impeachment na kailangang madinig na ng mga hurado natin sa Senado. Ang abogadong si Michael Powa, tagapagsalita ng mga Duterte defense team, ay nagpahayag na meron na sila mga updated na mga dokumento upang idefensa ang mga kasong isinasampal labang kay Sara Duterte. Yan ay ilalamang sa mga nangunang mga pangyayari na nahantad sa ating hapagbalitaan dito sa
Fun Saturday Live, ang ating Insight Second Hour. Pag-uusapan natin mamaya, Alan Cayetano. Ano ang mga paksa na pag-uusapan natin? Matindi po ang issue na ito. Sabagat ito ay nakababad dyan ang kinabukasan ng buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. At sa pangalan ni Alan Peter Cayetano, apektado riyan ang may 2,150,000 na mga pamilyang mga Pilipino. Family, hindi individual na mga Pilipino, pamilyang mga Pilipino. 2.15 million Filipino families apektado sa issue na ito ni Alan Peter Cayetano. Pag-uusapan natin, second hour ng ating Fun Saturday. Have a nice day, everyone, sabi ni paring Ben Magbohos. And of course, maray na aga po, Fiorel, at sa ating buong pamilya, with Mary Jane, sabi ni paring Nixon Torres, ang kanyang may bahay, Mary Jane Molina, dyan sa West Manhattan sa New York. Rehearsal po kasi ng ginang pageant. Mahilig si Manay, pare ko, ha? Sabi ni parang sandali, ha? Sabi ni parang Nixon Torres, ngayong araw na ito kasi rehearsal po ng ginang pageant para sa bukas na coronation night sa Astoria, Queens. Astoria, Queens. Ayan ang mga pinagkakabalahan ng mga Pilipino natin dito sa Amerika. Walang mapagkagastusan eh. Alam ba ninyo na ito, mga queens na ito, king na yan, ano ha? Libo ang ginagastos ng mga Pinoy natin riyan. O-order pa yan, magpapatahi pa yan, uwi ng Pilipinas para dyan magpatahi ng traje de boda. Tama bang bigyan ko na yan? Dyan magpapatahi sa Pilipinas. At doon lamang sa kanilang, anong tawag niya, yung saya? Yung kapa? Nakaw, 3 kilometro ang haba, pare ko eh. Kailangan lang mga eskorte na hahawak doon sa kapa sa likod habang nagpapaso sa gitna ng ballroom. Oh, yun ang mga pinagkakaabalahan ng mga Pilipino natin dito eh. Retire na ako rin. Retire na ako sa pag-MC sa mga ganyan eh. Pare-pareho mukha patanda ng patanda ang mga mukhang nakikita ko riyan. Naalala ko nung araw eh. Nung ako'y unang-una pa lang, 1990. Fiorel, pwede bang mag-MC ka naman? Bagong dating ka, bagong mukha. MC ka naman, bakit? Meron kaming pageant eh. Kasi anibersaryo ng aming organisasyon. Okay. Anong mga papasada? Mga miss, mga beauties. Eto na. Rehearsal muna pare ko. Hindi kailangan may rehearsal tayo para alam natin may dry run tayo sunod. Ito ba mga miss? Ito mga bata pa. 10 years after sige, si Fiorel ulit. MC ulit. Ito ba yung una kong noong 1990? Sila ba mga dalaga na, no? Okay. Lumipas ang panahon. Si Fiorel ulit, MC ulit. Ladies and gentlemen, the beauties of East Coast USA. Miss, ganito la. Parang namumukhaan kita. Opo. 30 years ago eh. Kung ako, miss. Lumipas ang panahon, 2026. Fiorel, pwede ba mag-MC ka? Oo ba? Walang problema yan eh. Magkaawal ang bayan yan. Bahagi natin paglilingkod sa bayan yan eh. Ladies and gentlemen, Miss Bicolandia. Kunyari hindi naman Bicolandia. Miss Bicolandia. Cynthia Ramos. Sabi ng nanay, kinalabit. Hindi Ramos
Ramos. Oh, Cynthia Ramos pala. Teka, natatandang ko ang pangalan na ito. Eto na. yung dating 15 years old noong 1990 ba? 26 years after Eto na. Eto na, parang Jude. Nakasuot ng traje de boda. Tama ba? Traje de boda. For wedding pala yun, sabi ni Jundi. Whatever. Eto na, ang kanyang kapa, ang haba. 3 kilometro Tatlo-tatlong humahawak doon sa likod Bakit ho kayo may kasama? Ano yun? Siyang tagadala ng mga gamot ko A pleasant Saturday to all beautiful people. Sabi ni Marek, Mirna Guillermo. Si Chis ang presiding senator judge. Nakaw, baka balat kayo lang ang paglipat ni Chis sa Gatsalian Block. Baka kay Sara pa rin si Chis. Baka maging bias sa impeachment hearing. Sabi ng mapagbudang mga isip ni parang Jundi de Valencia. 69 degrees daw sa Glendale, California, sabi ni parang Soke Friend de Merano. Have a nice day, everyone, sabi ni parang sino ba itong sandali, ha? Si parang Ben Magbohus. Pare Koy, thank you, maraming salamat. Rehearsal kasi ng ginang pageant sabi ni parang Nixon doon, pare Koy, nagbibiro lang ako. Hindi kasama si Manay sa mga biro ko, sa Astoria sa New York. Nakakailang beses din ako nag-host dyan sa Astoria. Hindi ko lang maalala kung ano yung affair, pero tatlong beses yata ako na nakapag-host dyan sa Astoria. Sa Astoria mismo. Dyan sa New York. Miss Reina Elena. 19 years old from Bacolod City. Okay, tayo. 30 years, 30 taon na lumipas. Ladies and gentlemen, our Mrs. Bacolod. Mrs. May, 30 anyos na lumipas nandiyan pa rin siya sa pageant. Magagalit sa akin yung mga organizers nito sabi siguro ng mga organizers, wag mong iimbitahan yan si Fiorella mag-MC wag na matanda na yan. Yung dating Miss Teen USA 1990 yan andyan pa rin siya. Miss USA 10 years after na yun. Pagkatapos Mrs. USA 20 years after na yun. Fiorella Salvo pa rin ng MC. Pagkatapos 35 years after the first day, Mrs. Lola USA. Good morning po. Sarap ng experience natin. Tumatakbo sa pag-ikot ng panahon. A pleasant Saturday to all beautiful people. Sabi ni Maring Mirna Guillermo. Morning, Fiorel and the whole family. Beautiful day today. Sabi ni paring Francis Bose, Inkoy Bose. Love ko ya ang white beautiful flowers mo sa likod. Alin? Okay. Thank you, Maring Mir. Salamat. And of course, kay paring Mari pala, Genevieve Perez.
isa sa mga silent audience natin, Genevieve Perez, at saka si Julie Guillermo ba? Kaano mo ito, Maricoy? Julie Guillermo. Marimir, kaano mo ito? Tahimik eh. O ayaw niyang pabanggit yan. Nasa tahimik na tahimik eh. 16 is not the magic word. I mean, magic number. Sa impeachment of Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni dating Senador Senate President Franklin Drilon. Ayon sa kanya, hindi makatotohanan o real o eksakto ang numero na 16 para ipanalo ang kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang mga dinidebatehan ngayon na saan bang kayong sulok ng Pinas nandoon, mga political, mga usapan pampolitika, gawa ng maraming mga argumento na kailangang liwanagin ng Supreme Court, bagaman ang mga henyo sa legal na aspekto nitong kaso na ito nagsasabi na hindi pwedeng bilangin yung mga hindi pwedeng dumalo. Even by force, kailangan ang pagbilang ng boto sa impeachment ay doon sa may physical presence sa loob ng korte ng Senado. Pakinggan natin si Willard Cheng ng Billionaire News Channel sa kanyang pag-uulat tungkol dito sa issue na ito, numbers sa impeachment ni Sara Duterte. Ano ang tama? Pakinggan natin. Sa kamayam sa memo ng Billionaire News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang natin, kung nag-resign yung 10, Hindi na sila miyembro. hindi sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo? Yung sa 24 nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung natitira na lang po. yung matitira. So ang 2/3, ibabasihan mo dun sa natitira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand, circumstance ng bansa, no? So, sa palagay ko naman, merong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes in the impeachment na based on the current number, the active, I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Inaasahang magpapatuloy ang mga talakayan sa botohan habang papalapit na ang paglilitis ni VP Sara. Thank you. Maraming salamat, Willard Cheng. Next time, huwag mong papatungan yung interview. Para narinig natin na maayos yung sabi ni Drilon. Well, thank you, Nancy Ong. Maraming salamat, Maricoy. Sabi na, hello, hi. Type ko naman yung mga bote na kasama sa mga flowers sa likod mo, Fiorel. Sabi ni Parang Chundi. Ikaw, masyadong matalas ang paningin mo, Maricoy, Kita mo yung mga nagkikislapang butelya sa likod, ano, Mirna Guillermo, taga saan pong planeta si silent viewer nyo na July Guillermo? Wala, hindi makita yan, Maricoy. Kapag silent, pangalan lang ang lumalabas
Si Julie Guillermo. Julie, wala eh. Maski kayong mga nandito at nakahantad, hindi natin alam kung saan galing eh. But anyway, si June po ang late husband ko. Pero itong si July, next month pa yan. So kailan mo itong July? Ayun. Anyway, happy birthday na lang. Happy birthday na lang. Gatsalian. Ano kaya magiging direksyon ngayon ng Senado? Ano? Pagkatapos na maagaw ang pwesto, pangit siyang pakinggan na maagaw. Pagkatapos na butuhan ng matino ng mga senador kung sino ang mamumuno sa kanila. Gatsalian. Win Gatsalian. Ano ang kinakaharap ng Senado? Ano ang kinakaharap ng pagdinig sa kaso ni Sara Duterte? Ano ang magiging daan na patutunguhan ng Senado ngayon sa ilalim ng liderato ni Win Gatsalian? Pakinggan natin si RJ Cruz ng ABS-CBN. Ito ay balik tanaw natin dito sa issue na ito ng liderato. Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly... Opisyal ng pinuno ng Senado, si Senador Sherwin Gatchalian, ang ika-4 na Senate President ng 20th Congress sa loob ng 1 taon. Inihalal namang Senate President pro tempore si Senador Vicente Soto III at Senate Majority Leader si Senador Miguel Zubiri. Sumali na kasi sa kanila si Senador Joel Villanueva, kaya nakabuo na ng 13 senador o sapat na bilang para palitan ng liderato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ani Villanueva, trabaho lang at kapatid pa rin ang turing niya kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Bago ang special session, kay Cayetano na rin nanggaling na may sapat ng bilang para palitan siya. Matapos niyang makausap si Villanueva, wala si Cayetano pati mga kakampi niya sa umagang sesyon nang ihalal si Gatchalian. It doesn't support the call or offer of reconciliation kasi the mere fact that they're not here, all of them, we will reach out to the minority. Kinilala naman ng mga senador ng bagong mayorya ang halaga ng pagtawid ni Villanueva at Senador Francis Escudero. Tiniyak nilang trabaho lang ito, walang politika, personalan o anumang kapalit. Taliwas sa unang bintang ni Cayetano na may pambabraso para makabuo sila ng numero. Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva corresponding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate, higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. Matapos ang palitan sa liderato, mabilis naman ang reorganisasyon ng Senado sa pagbuo ng Commission on Appointments o CA, Senate Electoral Tribunal at mga komite kabilang ang Blue Ribbon. Aprobado rin ang mga natinggang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 general at iba pang opisyal ng DFA. RJ Cruz, ABS-CBN News. Thank you, RG. Maraming salamat. Ang bago nga palang majority ay binubuo ni Gatchalian, Villanueva, Majority Leader Senator Mig Zubiri, mga Senador Vicente Tito Soto III, Panfilo Ping Lacson, Riza Hontiveros, Francis Pangilinan, Bam Aquino, J.V. Ejercito, Chis Escudero, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, and Lito Lapid. Yan ang bagong komposisyon ngayon ng mayoriya ng ating Senado. Pareng Eddie Villanueva, parekoy, thank you ulit, maraming salamat. Sina Ed at itong ibang mga nabanggit natin, sila ang ating mga kaagapay, isa pa to. Para tayo bang nasa harapan ng anong tawag niya, ng television set. Nakahilero tayo nasa upuan, sa salas, may tagay-tagay tayong, anong tawag mo riyan, parin Jundi? May tagay tayong pundodor. May tagay-tagay tayong pundodor na guguntahan, nag-uusap-usap. Asama natin si paring Romy Veray, asama natin si paring Eddie Villanueva. Sabi niya, congratulations na La Fiorel. And I pray that the great Creator will always give you strength
give you strength and encouragement along with your loved ones. There you are. Sabi ni paring Eddie Villanueva, masayang pagbati na lamang sa lahat, sa inyong lahat riyan. Ayon pa rin kay paring Eddie, at sa mga masusugid nating mga taga-subaybay na sana ay malawak pa ang makatutuhanang programa natin. Kafurel, sabi ni paring Ed. Thank you, Ed. Maraming salamat. Diyan hinuhugot natin ang lakas ng ating katawan sa mga kagaya ninyo, ng mga kaagapay natin, sabagat kung wala ito, ala tayo magagawa maghapon, nakasalampak lamang sa sofa o nakatutok sa television, walang walang kabulubuluhan, tama ba? Na nakasalampak, parang ala ka ng silbi sa daigdig. Pero sa makitin itong mikropono na ito, nagkakahuntahan tayo, nagkakabalitaan tayo, nagkakaalaman tayo sa mga nagaganap sa ating mga kapaligiran. Gaya na lang nitong magaganap sa 28 ng buwang kasalukuyan, June 28. Magkakaroon ng anti-corruption rally. Ito'y sinusuportahan ko at isinusulong ko ito. Ha? Mag-painting na lang tayo. Sabi na nga kay anak, mag-painting na lang. Kung wala ka nang magawa riyan, matanda na, nakahilata sa sopa. Ito ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Sandali. Tama ba? Yun. Ito ang aking pinagkakaabalahan ngayon After 35 years, ngayon lang ako nakahawak uli ng brush Ano ba yung sinasabi ko? Anti-corruption rally. Ito po ay nakatakda na gawin sa June 28 at ito ay isinusulong natin, kasama tayo ritong isinusulong itong kilusan na ito sabagat ito ay matino. This is organized by people of the church. Organisado ito ng mga taong pinagpipitaganan natin, walang kinikilingan para lamang ito sa taong bayan. Several religious organizations, including civic society organizations, will hold another anti-corruption rally. Ang pangalan nila rito ay White Ribbon March. At ito ay gaganapin dyan sa EDSA People Power Monument. Gaganapin ito sa Hunyo 28 upang maiulit sa taong bayan, maikintal sa isipan ng taong bayan ang kahalagahan ng accountability ng reforma within the government. Yan din ang aking alikain dito sa ating palatuntunan bayan kong minamahal. Kaya kahit na uugod na tayo rin, kahit na bago, akala ninyo malakas tayo dito gawa ng ang sigla natin, tingnan na oh, ang katotohanan riyan bago tayo umupo rito sa upuan na ito sakit na likod ko na yung pakahilot na. Pakinggan natin si John Royce Calata, Billionaire News Channel. Alamin natin kung anong magaganap sa 28 na buwan ng Hunyo. Yan ang sigaw ng White Ribbon Movement at Interreligious Leaders Council for National Transformation. Ngayong araw, inanunsyo ng mga grupo ang pagsasagawa ng panibagong malawakang kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ito'y para ipanawagan ang pananagutan, pagkakaroon ng matibay at tunay na anti-political dynasty bill at makatotohanang halalan. Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. Paliwanag naman ni Bishop Efraim Tendero ng World Evangelical Alliance, hindi maaaring ihiwalay ang Estado sa simbahan dahil maging ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan sa Diyos. Inaasahan ng mga grupo na ang mga ganitong pagkilos ang mag-uudyok sa gobyerno na aksyonan agad ang mga hinaing ng publiko. 200 complaints ang na-file sa Office of the Ombudsman konektado sa flood control. Yun nga lang, konti pa lang yung nakukulong. Yung iba nakapagpiyansa pa. Kaya sabi na ni Bishop, tuloy ang laban kasi
hindi pa nakukulong lahat ng sangkot. May pasaring naman si Artikulo 11 Convener Luke Espiritu sa tinaguriang Maleta Boys sa legal counsel nila na si Attorney Levi Baligod at kay Senador Alan Peter Cayetano. Kanilang gustong mampalagay sa kapangyarihan ang isaring kurap. Hindi rin maaari na naglalayo ka na singilin si Sara Duterte habang mga Duterte in general kung hindi mo kamunahan ang paniningil kay Marcos. Iginiit ng mga grupo na wala silang pinapanigang kulay politika kaya white ribbon ang ibinansag nila sa kanilang ilalargang pagkilos. Inaasahan nila na papalo sa 50 grupo at 10,000 individual ang lalahok sa kanilang protesta kontra korupsyon. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante. Thank you, maraming salamat. Yan ang ating news reporter from Billionaire News Channel. Isa sa mga lumalaganap na news information highway dyan sa Pilipinas. Saludo tayo sa mga writers, news writers, deskmen, etc., editors ng Billionaire. Magaling kayo mga pare ko. Well, ang style dito sa atin sa Pinas, sabi ni parang Jundi, ay tagay-tagay lang. Isa lang ang baso na meron, ano ito, isang baso lang meron tangero. Yung ba ang tawag riyan pare? Tangero? Parang amor solo sa ganda. Ari ka ha? Bola yun. Halatang-halata yung parang Jundi. Bola yun. Ako mismo hindi kumbinsido sa ginawa ko eh. Ako mismo hindi ko kumbinsido sa ginawa ko patapos yung sasabihin mo amor solo, ano ka? Hilo? Sabi ni parang Ed Tolosa, ito ay kumpare kong tunay ito eh. Totoo yan. Walang kaduda-duda rin. Kumpare kong tunay ito ang kanyang asawa, si Maring Didi, kumaring tunay namin. Ngayon, sabi ni parang Ed, nobody trusts the Senate in this forthcoming proceedings. Every senator has a price, and Duterte has all the means in the world not guilty. Well, I subscribe to the thinking. Pare ko ay, malaki ang pagdududa ko rin. Napakalaki ng aking pagdududa. Kaya lamang ako'y nananalangin na lamang na sana ang kabutihan ay mangibabaw. Kung hindi man, kaya ako isinama itong report na ito ng White Ribbon sabagat meron tayong fallback. Kung sakali na mangibabaw pa rin ang mga partisan sa Senado, kagaya nitong isang mama ritong nag-post, sunrise daw siya, sunrise. Ito ang mga taong takot, hindi gumagamit ng tunay na mga pangalan, nagtatago sa mga alias-aliases, pagkatapos magsasabing the blogger is out of his head. Ito yun, ang sabi nitong sunrise. Ito ang mga bahagang buntot na mga klase ng tao. Ito ang mga bulag, ito ang mga pipi, ito ang mga bingi. Kita ninyo yung ilang mga video na lumalabas riyan, yung pumunta sa The Hague, na yung life-size na litrato ni Rodrigo Duterte ay iniiyakan. Iniiyakan. Ito ang mga tao na linta, lason, sa lipunan, saan man sila nandoon. Ito ang mga taong dapat bitayin ng pitaw patiwarik ng legal na pamahalaan sapagat ito ang mga kalawang na sumisira sa hinaharap ng bansa. Bakit ang Pilipinas, as an example, bakit ang Pilipinas, nakakita naman ninyo every now and then, binubroadcast natin dito ang mga pagsaludo ng mga bansang daigdig. Bansa ng daigdig sa Pilipinas during the American period. 1930s, 1940s, 1898. From then on, hanggang ang Amerika ang nanungkulan sa pagpapalakad, pagpatakbo sa Pilipinas.
Pearl of the Orient, na andyan ang major exporting country ng abaca, ng coconut, ng asukal. Major exporting country ang Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Major importer ng sugar, major importer ng bigas, major importer maging ng mga sardinas, importer ng galunggong. Bakit? Sabagat meron tayong mga naandyan sa loob ng gobyerno na bulsa ang inaalagata. Bakit sila nananatili? Sabagat meron tayong mga tao na kagaya nitong anong pangalan nito? Sunrise nito. Na bulag, pepe at bingi. Nagtatago ang tao na ito sa pseudo fake na pangalan, Sunrise. Hindi ka lulutang sabagat kubarde ka. Gago ang mga ganitong tao na nagbibigay ng masamang pangalan sa ating bayang tinubuan. Nakakasulasok eh. Kapag may mga tao tayong ganyan bulag na, pepe na, bingi pa, pagkatapos may lakas na loob ka, magsulat dyan na ala ka namang kakwenta-kwenta. Bagay sa iyo ang bitayin ng patiwarik at iparada sa taong bayan na ito ang tao na hindi nyo dapat na tularan. Sabagat ito ang tao na nagpapabagsak sa ating bayang tinubuan. Well, ground to hold anti-corruption rally June 28. Isulong po natin ito, samahan natin ito. Otherwise, kung tayo ay magpapatianod sa mga taong kagaya nitong Sunrise na ito, sunset ka na partner eh. Ang kahihinat na natin ay mamamatay tao tayo, kagaya nitong isang mama dyan sa Batangas. Minasakar nito ang kanyang buong pamilya. Isang toddler, isang grandma, 3 ang pinatay nitong mama na ito. Isang nanay, 2 taong gulang na bata, ang kanyang lola pinatay. Naganap ito dyan sa Talisay, Batangas kahapon Friday. Kagabi lamang. Ayon ito kay Police Major L. Sid Villanueva, na hepe ng Talisay Municipal Police Station. Ang biktima ay 35 taong gulang na babae, ang kanyang 2 taong gulang na lalaking anak, at ang kanyang lola, 59 years old. Lahat ng mga ito ay nagtamo ng maraming saksak sa katawan at pinaniniwalaan na ito'y gawa ng selos. Ang suspect ay kasambahay, lalaki, hindi binanggit ang pangalan. Ito ang mga kagaya ng mga bulag, mga pipi, mga bingi ng mga tao. Medyo, anong tawag sa amin yan? Kulapus ang utak eh. Makitid ang utak, makitid ang pag-iisip. At yan ang mga klase ng tao na nagpapapansak sa isang bansa. For example, ang Pilipinas. Imagine, Pearl of the Orient ngayon, nagigikahus. Bakit? Sabagat meron tayo makagaya nito mga tao, mga sunrise ng kunyari. Bobo eh. Hindi na nga maasahan sa pag-unlad ng bayan, may bunganga pa na baluktutan dila. Iyan ang mga nakakasulasok riyan eh. Magkakaminsan hindi natin mapigilan. Kagaya na lamang nito, eto pa kontrabando, 2.6 million kontrabandong sigarilyo. Nasa kote sa Mindanao, Maguindanao del Norte sa Cotabato. 2.6 million na halaga ng mga sigarilyo. Ayon kay Lieutenant Colonel Holilla, Direktor ng Cotabato Provincial Police Office, inalerto ang kanilang hanay sa isang checkpoint sa barangay Kawayanon sa Makilala, Cotabato, dahilan sa nasa kote nila alas 2 ng hapon sa isang Nissan minivan na may plakang MBI 4807 na puno ng nagkakahalagang 2.6 million na bulto-bultong makasigarilyo na nais ilusot doon sa Cotabato. Ito'y gawa rin ito ng mga halangang kaluluwa.
may bibig, hindi ginagamit sa tamang pamamaraan. Kagaya na lamang nitong, anong pangalan noon si, anong pangalan niya, yung isa sa mga nasangkot sa pangalan ni Alice Go. Ngayon ang ating Interpol, International Police, nagpalabas ng isang red notice. At ito ay global manhunt sa isang Pilipina. Ang pangalan nito ay Mika Tan. Pakinggan natin ang report na ito ni sandali. May ilang pa mga detalye rito na isang ipaabot sa ito. Red notice, ito ay request ng law enforcement agency ng International Police upang arestuhin ang isang individual na may mga kaso na sangkot ang ilang mga bansa. Ayon sa report, si Mika Tan ang subject ng arrest na pinalabas ng International Police ay Chief Executive Officer ng Maria Francesca Tan Group of Companies. Ito ang kanyang tunay na pangalan, Mika Tan. The real name is Maria Francesca Tan, may-ari ng MFT Group of Companies. Naharap ito ng pagkaka-arresto dahilan sa warrant na pinalabas ng Taguig City Regional Trial Court dahilan sa paglabag sa Securities Regulations Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Hinahanap ngayon ng mga otoridad ng Interpol, International Police. Para malaman po natin kung ano ang Interpol, pakinggan natin itong maiksing paliwanag sa kapangyarihan ng International Police sa pag-aresto ng mga tao saan man nadako ng daigdig. At Interpol, we are together against crime. We connect and empower law enforcement across borders. Empowering investigations with trusted information. Providing advanced tools, systems, and innovative solutions. We are the Global Information Hub. We move fast and we share faster. Delivering world-class investigative and operational support Across all crime areas. We strive for organizational excellence, With our values of integrity, respect, teamwork, neutrality, and transparency. Strengthening trust and being the leading voice of law enforcement worldwide. Criminal networks adapt, and so do we. For a safer world, we stand together against crime. Yan ang ating Interpol, International Police. Naalaala ko tuloy yung isang dalaga at isang binata na natagpuan doon sa isang coaching nakaparada sa gas station dyan sa, anong tawag niya? T-Plex. T-Plex. Ayon sa report, itong dalawa ay nandoon sa loob ng kotse simula ng madaling araw, alas 2 yata ng madaling araw, at alas 4 na ng hapon. The following day, nandoon pa rin. Kaya yung mga taong nakapaligid doon ay nabahala at inireport ang pangyayari sa pulisya. Natagpuan sa loob ng kotse isang babae at isang lalaki. Pakinggan natin itong report na ito. Alamin natin ang detalye. Galing kay Marisol Abdurrahman ng GMA. Napasugod ang mga pulis sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex dahil sa isang sasakyan na kaparada sa likod ng isang coffee shop sa isang gasolinahan. May nakita kasing 2 tao sa loob na wala ng buhay. Ayon sa source ng GMA News, bago mag-alas 2 ng madaling araw kahapon, nag-drive-thru ang 2 sakay ng SUV sa coffee shop. Saka pumarada sa parking lot sa likuran. Nagtaka ang mga empleyado sa lugar dahil maghapon itong nakaparada. Kinotok raw nila ito ng kinotok pero walang tumutugon. Kaya tumawag na raw sila ng pulis bandang alas 4 ng hapon. Doon na nadiskubre ng mga pulis ang wala ng buhay ng mga sakay nito na isang babae at isang lalaki. Nasa backseat po sila. Nasa sasakyan. Sa inisyal na investigasyon ng Tarlac PNP, wala nakitang saksak o tama ng bala ng baril sa katawan ng 2 taong nakitang wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Wala pong, wala naman pong dugo. Inaantay lang din po namin yung result po ng forensic para po pero initially wala po tayong ongoing pa po yung ating investigation. Kinumpirma ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang pagkakakilanlan.
At doon po mismo ay sila nag-identify nila mismo yung... Na-identify yung mga bodies nila? Yes po, na yun yung mga ano nila, kamag-anak. Paano nalaman ng family na nandun sa inyo? Nalaman lang po dahil hinahanap din po ng pamilya nila. Two separate po na pamilya ang nag-claim sa kanila. And both were saying na hinahanap nila yung dalawang mo? Yes ma'am, opo. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kung ano ang nangyari. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Thank you, Marisol. Maraming salamat. Sabi ni Pareng Jundi, ano ito? Walang blue label ang Johnny Walker. Pasensya na, wala akong alam sa mga pangalan ng mga inumin. Ang alam ko lang na inumin tubig at saka kape. Hindi dapat nabitayin ng patiwarik. Sabi ni Parang Judy. Kasi yung apostle was crucified upside down, St. Peter. Kaya wag daw, sabi ni Parang Judy doon sa mama. Dito kay, anong pangalan nun? Yung Sunrise. Sabi ni Parang Judy, ang gawin natin kay Sunrise, balatan na lamang. Balatan ng buhay at sabuyan ng alkohol. Kinatok ng kinatok, hindi nila nakita sa loob ng SUV. Yung dalawa ang pinag-uusapan natin. Kahit ano ka heavy ng tent ay makikita nila na may tao sa loob. Sabi ni Parang Jundi, commenting dito sa isang dalaga, isang binata na natagpo ang patay sa loob ng kotse. Alam mo ang aking iniisip dyan, pare ko, mga mare ko. Ano ang ikinamatay? Suffocation ba? Sa loob ng kotse? 2:00 pa ng madaling araw, nakaparada roon sa parking lot na yun Ano ang ikinamatay? Kailangan yun ang malaman natin sa mga reports ninyo, kulang ni Maring Abduraman. Ano ang ikinamatay? Yun ang dapat na follow-up question. Malaman ang buong kasaysayan. Kaugnay lamang nitong another road report. Siyam na mga miyembro ng LTO, Land Transportation Office ng Caraga. Ito dyan sa Mindanao. Caraga, Land Transportation Office. Regional Law Enforcement Section sa Caraga. Nagsagawa ng hakbang ang mga ito at inaresto sa isang entrapment ang ilang mga empleyado, siyam na mga empleyado ng LTO dyan sa Caraga dahilan sa extortion, pangangikil. Ito ang kaabutan kapag ang utak natin ay medyo makitid. Mr. Sunrise, medyo tuwid-tuwid mo ang lakad mo at baka delikadong abutan mo. Pag makitid ang utak, walang laman, pagkakaminsan nakakagawa ka ng krimen na napakababaw, kagaya nito extortion. Alam natin na nasa kahantad kang kalsada. Alam natin na ito'y illegal, labag sa batas. Gagawin mo. Siyam na miyembro ng LTO na makitid ang utak. Nasakutin ng kanyang kapwa mga otoridad dahilan sa pangingikil. John Consulta ng GMA News. Alamin natin ang kanyang detalye. Exclusive! Sa surveillance photos ng Land Transportation Office, kita ang lantarang pangungutong daw ng ilang mga tauhan ng LTO Caraga sa mga truck na papasok ng Mindanao. Merong mga LTO enforcers na hinihingan yung mga truck drivers, ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos. Ang Caraga po kasi parang gateway yan papasok na Mindanao. So lahat po ng mga truck pumapasok dyan kapag magdi-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan-saang probinsya. Ayon sa LTO, marami na silang natanggap na reklamo sa umano'y panggigipit sa mga cargo truck. Pumunta po kasi sa akin ng mga truckers na nabibiktima nila. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimong yung mga truck ng saging, agri. Yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila.
Nagkasa ng operasyon ng LTO Main Office at PNP Caraga. Agad pinadapa at pinusasan ang siyam na LTO enforcers na huli sa akto habang umano'y nangingikil sa mga binibiktimang driver. Ayaw hong tumigil masyado na pong perwisyo. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na naaharap sa reklamong robbery extortion. Ikulong po ngayon yan. May administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend, pero ang recommendation ko po yan tanggalin. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Thank you, John. Maraming salamat. Bago natin wakasan ang unang bahagi ng ating palatuntunan, pare ko'y paring Leo de Lope. Leo de Lope Mundala, pare ko'y. Thank you so much for being with us again today. Salamat, pare ko'y. Bago ko wakasan ang unang oras, nais ko lamang bigyan kayo ng pahapyaw na kaalaman doon sa nangganap na lindol sa Mindanao. Ano ang latest na mga pagkilos na ginagawa ng ating pamahalaan kaugnay na mga sinalantan ng lindol diyan sa Mindanao. Mga kay Pulido ng GMA News, dagdagan natin ang detalye. Halos 2 linggo matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani, 10 pa ang napaulat na nasawi, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kaya ang death toll umakyat sa 78. 30 pa ang nawawala. Ang bilang ng apektado mahigit 1.4 million na individual sa buong Mindanao. Marami ang nawala ng tahanan at umaasa pa ring maabutan ng tulong. May mga tumutugon sa panawagan. Kabilang ang truck na ito na inisyatibo umano ng ilang content creator at vloggers. Yun nga lang, ang tulong na ipaabot sana sa mga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental, hindi na nakarating matapos mahulog sa bangin ng truck na may lamang mga relief goods. Sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck nang mawalan ito ng preno sa pababa at pakurbadang daan sa bayan ng Don Marcelino. Doble kalbaryo naman ang nararanasan ng mga taga-barangay Amsipit sa Maasim na episentro ng lindol. Ang mga residente sumampa na sa isang grader at backhoe para lang makatawid sa rumaragasang ilog. Bunsod kasi sa mga pag-ulan, tumaas ang tubig. Dahilan para hindi rin makaabot sa kanilang inaabangang ayuda. Kaya sila na lang mismo ang pumunta para makuha ang mga ito. Sana po mabigyang pansin o matugunan ang pangailangan din namin dito sa bundok po. Affected po kami ng lindol, landslide at baha po, kaya hindi po wala pa pong nakarating na ayuda dito sa amin po. Ito naman ang sitwasyon ng mga taga-barangay Butulan sa Jose Abad Santos. Sa ibabaw ng mga nicho sa isang sementeryo natutulog ang mga residente. Nagbibigay naman daw ng modular tent ang DSWD, pero isa lang, habang 13 pamilya umano silang nasa sementeryo. Bagaman may mga nakakaabot sa kanilang ayuda, kulang daw ang mga ito dahil mahirap marating ang kanilang lugar. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Thank you, Maki. At yan ang ating pinakang huling report sa ating Philippine News. Ang ating unang bahagi ng ating Fun Saturday para sa mga kababayan nating Pilipino. Sa mga residente at sa mga bumibisita sa Pampanga, Bulacan, hindi yan, pare ko. Diyan ka muna. Relax ka muna, pare ko. Kung ang hanap ninyo ay masasarap. Eto muna tayo. Puso ko sa bayan ko. Second hour ng ating palatuntunan ng ating tinig ng mga kababayan Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Second hour, ang ating paglilingkod sa bayan. Public service. Alay natin ang ikalawang bahagi na ito upang ihatid sa mga kababayan natin ang ating isip at kaisipan. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating palatuntunan ng ating weekend show. Saturday Live. And second hour, ang ating views in the news. Ang ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live.
Agapay po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay, dekada sa paglilingkod sa sambayan. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alan Peter Cayetano gives up claim to the Senate presidency after wasting $1 billion pesos. Billion. As in boy. Pinakawala ni Alan Peter Cayetano ang pwesto bilang Senate President pagkatapos na sayangin ito ang pera ni Juan de la Cruz. Yan ang headline dito sa isa sa mga pahayagan nating inilathala noong araw ng Miyerkules. Sabi rito ng report, Senator Alan Peter Cayetano on Wednesday, June 17, gave up his claim in the Senate presidency shortly before the Senate convened for a special session. He made the concession in a Facebook post over an hour before the special session elected Win Gatchalian as his successor as Senate President of the Republic of the Philippines. Yan ang buod ng balitang natunghayan natin noong araw ng Miyerkules, June 17. Well, ginawa nito ang concession hindi sa formal na pamamaraan, kundi sa paraan na kanyang alam. Sabi ng kapitbahay namin, bakya na paraan sa social media, sa Facebook. Kanyang tinanggap ang kanyang pagkatalo nang si Joel Villanueva, ang ika-13 senador, ay sumama sa bloke ni Win Gatchalian. Eto sana, baka tapos na, kung iisipin natin, tapos na ang problema natin sa Senado. However, hindi ho ganyang kasimple. Kung hihimay-mayin natin ang mga bagay-bagay sa likod, sa paligid, sa tagiliran, sa harapan ng issue na ito ni Alan Peter Cayetano, it is the general public, ang taong bayan, especially, lalo tigit, ang mga naghihikahos na mga mamamayan ang malubhang na apektuhan ng sarswela sa Senado. Alan Cayetano. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang ginagastos ng Senado sa bawat buwan na sinasayang nito? Milyon. To be exact, 650 million of your money, taxpayers' money, galing sa inyong bulsa. Kung nagbabayad kayo ng bulsa. Galing sa inyong bulsa, 650 million a month. Isang buwan lamang. Hindi isang taon, isang buwan. 650 million ang ginagastos ni Juan de la Cruz galing sa kanyang pinagpawisan, pinaghirapan, blood, sweat, and tears. Galing sa kanyang paghahanap buhay, bayad sa buwis, ginastos ng Senado 650 million sa isang buwan. Isang buwan na sinayang ni Alan Peter Cayetano. Ito pong halaga na ito, 650 million, pwede na sana itong pinakinabangan ng may mahigit sa 2 milyon at 15,000 mga pamilyang Pilipinong naghihikahos. 2,015,000 Filipinos should have benefited from this money na winaldas ng walang pangundangan ng Senado sa kanilang sarswela sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano for 1 month. Bigyan na sana yung 2 million, mahigit 2,150,000 na mga Pilipino yung kagaya ng dole-out na binibigay ng gobyerno pag naghihikaho si Juana. 5,000 check, 5,000 cash,
sa bawat pamilya. Should have benefited 2,015,000 families in the Philippines na sinayang lamang ng Senado. Ngayon, meron tayong, I understand, mahigit sa 2 milyon. 2.5 million na mga Pilipino ang walang trabaho. Hindi lamang yan, may trabaho sana, pero ang kanilang sinasahod, pinakang mababa pa sa pinakang mababa. Victimizing 7,041,000 employed Filipinos but underpaid Filipinos. Yan nalagay natin ngayon. Hindi inalintana yan ni Cayetano sa kanyang pagmurokolyo sa Senado. 1 month na binaboy ni Cayetano ang Senado, binastos ni Cayetano ang Senado in connivance with Bungo, in connivance with Robin Padilla, in connivance with Marcoleta, in connivance with Jaime Marcos, in connivance with Robin Padilla. Ang mga ito ang walang pangundangan na sinayang ang pera ni Juan de la Cruz. 650 million, isang buwan. Wag lamang na mabitawan ang liderato ng Senado. Mantakan mo yan. Ang budget ng Senado nitong taong kasalukuyan ay mahigit sa 7 billion. I understand it's 7.76 billion. 7,076 million Philippine money. Yan ang annual operating budget ng Senado. Isa sa mga kinaltasan ng Murocolio, walang habas na maniobra ni Alan Peter Cayetano sa loob ng 1 buwan na nais niyang hawakan ng Senado. And then let's talk of monthly salary ng mga ito. Sapagat hindi lamang si Alan Peter Cayetano ang nagsayang ng pera ni Juan de la Cruz to the tune of 650 million that you benefited 2.15 million families at the rate of 5,000 each. Etong murokolyo na ito ni Cayetano, nagsimula ito sa panahon ng pagtatago ni Bato de la Rosa. Mantakin mo ang sinayang na pera. Kay Cayetano, 1 buwan na winaldas nito ang 650 million ng pera ni Juan de la Cruz sa walang kakwenta-kwenta na pangungunyapit sa pwesto. Hindi maliit na bagay ang 650 million na sinayang ng Senado dahilan lamang sa kapritsyo ni Alan Peter Cayetano. Dagdagan pa natin ito ng 6-7 buwan na. 7 buwan na pagwaldas ng kanyang alipore si Ronald Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Magkakaano ang sinasahod nitong mga senador natin, mga kababayan ko? Ang range ng salary nila ay from 295,000. Base ito salary ito hindi kasama dyan yung mga allowances. From 294,000 or 295,000 to 335,000. Range yan ng mga senador. Kung gaano ka nakatagal riyan. Kagaya kina De La Rosa, ang kinikita nito ay 335,000 a month. Si De La Rosa. Si Cayetano ay 350,000 a month. Si Cayetano. Puwera pa yan doon sa mga allowances. Kaya nga si Cayetano lamang ay nagwaldas ito ng 650 million. 650 million. Sa loob lamang ng 1 buwan na winaldas niya operasyon ng Senado. Nagbalikan natin itong salary. 7 buwan na nawala sa Senado si Bato de la Rosa. Pero kumikita ito. 335,000 a month. Ang malinis na kita nito from the salary
as Senator of the Republic of the Philippines. 335,000 a month. That's about $6,000 a month. Hindi lamang yan, hindi lamang salary ang pinag-uusapan natin dito sa 2 tao na ito lamang muna. 2 tao lamang muna. Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa. Compensation. Hindi lamang ho pinagbabasahin doon ang 335,000 a month na salary ni Bato de la Rosa. Meron pa silang mga dagdag. Ano pa ito? Ito po ay mga allowances. Additional Senate allowances. Magkakaano ang dinadagdag sa mga ito? Pwede hong umabot sa 300,000 additional. Mantakin mo kung mayroon kang 300,000 salary, basic salary, idoble mo yan. Kasi may mga allowances ka, may mga travel, kung ano-ano, pumunta ka sa restaurant, taong bayan ang nagbabayar yan. Yan ay galing dito sa 7.76 billion budget ng Senado natin for 2026. 7.76 billion Senate budget for 2026. Ang opisina ng mga senador, ang pinag-uusapan natin kanina, yung 650 million, yung gastos lang ito ni Alan Peter Cayetano sa Senado as head, Senate President. Ang kanyang income per month ay 350,000 base. Alan Peter Cayetano. Plus, meron pa yung kanyang office budget. Iba pa ito. Iba pa. Like for example, ang kanyang sariling income, 340,000. For example, si either of the two, si Alan Cayetano o kaya si Bato de la Rosa, on that range, 340,000. Pero riyan, meron pa silang budget sa opisina. Office spending. Magkakaano po ito? That's $25,000 a month. Monthly breakdown ng bawat opisina ng Senado. Or 1.45 million pesos sa bawat senador. Office expense. Sino ang may komando sa pera na ito? Of course, yung senador na namamahala ng opisina na yan. In the case of Bato de la Rosa, aside from 340,000 na salary niya as senator, meron pa siyang budget sa kanyang opisina. 1.45 million pesos. A month! 1.45 million pesos a month sa kanyang opisina. Walang argumento ng mga ito. Hindi naman sa akin. Yan sa staff ko yan eh. Okay. Bato de la Rosa. Staffing. Meron po itong 11 na miyembro ng kanyang pamilya sa kanyang staff. Granting for the sake of argument na hindi na pupunta sa bulsa ni Alan Peter Cayetano o kaya ni Bato de la Rosa ang 1.45 million pesos a month. Pero sa kaso ni De La Rosa, 11 sa kanyang pamilya nandyan sa kanyang opisina. 11! Hindi na pumapasok ng trabaho si Bato de la Rosa, kumikita siya ng 340,000 a month. Liban pa riyan, meron pa siya sa kanyang opisina na allotment, 1,450,000 additional money. Hindi naman akin yan, 1.45 million sa staffing ko yan Sino ang staff ni De La Rosa? Yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga pamangkin, yung kanyang mga apo. 11 members of De La Rosa's family sa loob ng kanyang office of the senator. 11. Sila ang nagtatampisaw dito sa 1.45 million per month
na office allocation. Tingnan ninyo kung gaano sinasayang nitong mga tao na ito ang pera ni Juan de la Cruz. Samantalang ang mga Pilipino ay lublub sa utang. Ayon dito sa report na tinanggap natin, si Ronald Batud de la Rosa lamang, one person, Ronald Batud de la Rosa, simula nang ito ay hindi pumasok sa trabaho 10 months ago, November 11, 2025 nang huling pumasok sa unang simula ni De La Rosa na hindi na pumasok sa trabaho November 11, 2025. 7 months today ang ginastos na sinayang na ni De La Rosa na pera ni Juan de la Cruz. According to the computation mismo ng gobyerno, 10,015,100,000 ang sinayang na ng opisina ni Bato de la Rosa galing sa inyo na mga nagbabayad ng buwis. 10,015,000 sinasayang ni Bato de la Rosa. Pera ninyo yan, wala kayong magagawa. Empleyado pa ng gobyerno si De La Rosa unless na baguhin natin ang mga batas, mga regulasyon. Absent without leave awol sa Senado 7 buwan na, November 11 to June 11, 2026. Mantakin mo yan, 10 milyong piso in 7 months. Napunta sa mga staffing, napunta sa office operation, local travel, etc., etc. Sa staffing lamang punta pa rin sa mga pamilya ni De La Rosa. 11 of them sa kanyang opisina. Halos 99% ng empleyado ng opisina ng Senado ni De La Rosa, kanyang mga kamag-anak. Ganyang katindi. Kung ikukumpara natin itong mga sahod na ito ng mga senador sa mga bansa kagaya ng Malaysia, for example, economically nakauungos ng malaki ang Malaysia. Singapore, lalong-lalo na nandoon sa taas. Pero kung ipapantay natin, gaano kalaki, gaano kaliit, komparable sa ibang mga bansa ang kinikita ng mga senador natin, ang Malaysia, ang kapareho, $5,000 a month. Ang average na kinikita, salary lang ito salary ng mga senador natin. Komparado sa Malaysia. But economically and the standard of Malaysia, mas mataas. Sabi, they are qualified. They are legally bound to pay the amount to their employees. Tama lamang. $5,000 equivalent. Pero ang Pilipinas nandoon sa baba. Magtakan mo ilang milyon ng walang trabahong mga Pilipino. Sabi ko na nga kanina mga nagdarahop, mga naghihirap na mga Pilipino. 7.4 underemployed na mga Filipino. 2.5 million Filipino walang trabaho. Pagkatapos pinasasahod mo itong mga senador ng ganyang kalaki, halos kapareho ng Malaysian employees. Komparado mo sa economic standing, napakalagbat na ng layo ng Malaysia sa Pilipinas. But in spite of that, nagtatampisaw sa pera ni Juan de la Cruz ang mga public officials natin. Well, masaklap na alagatain ang kondisyon ng ating mga mamamayang Pilipino komparado sa lavish lifestyle ng ating mga public officials.
Nahalukay lamang natin itong mga numbers na ito gawa ng balasubas na pangungunyapit ni Alan Peter Cayetano sa kanyang pwesto bilang Senate President. Nahalungkat natin itong mga baho na mga public officials natin na hindi inaaligata. Hindi inaaligata o inaalagata ang kalalagayan ng mga nakararami nating mga mamamayang Pilipino. 7 months, Bato de la Rosa nagtampisaw sa pera ni Juan de la Cruz. Mabuti-buti ng konti si Alan Cayetano, at least nandyan siya sa loob ng Senado. Kahit walang ginagawa, tingnan ninyo ang kanyang record sa Senado. Ano ang nagawa niya? Anong mga batas ang naipasa niya? Anong mga batas ang sponsored niya? Alan Peter Cayetano was Senate President for the last, almost 2 weeks, 3 weeks. Bilang Senate President, walang nangyari. Simula ng kanyang kinaon, kinuha si Bato de la Rosa sa lungga na kanyang kinatataguan hanggang sa siya ay maging Senate President, Alan Peter Cayetano, hanggang sa sipain nitong nakalipas na linggo. Ano ang nagawa bilang Senate President ni Alan Peter Cayetano tangible enough na maalaala ng taong bayan? Wala. Wala. Simula nung Mayo 11 nang kunin ni Alan Peter Cayetano, personal service na damputin ni Alan Peter Cayetano si Bato de la Rosa at dalhin sa Senado. May 11, 2026. Ano ang record ng Senado sa mga accomplishments nito? Sa kabila ng 8.6 billion na operating budget ng Senado sa ilalim ni Alan Peter Cayetano, kung ito ay ginamit sa makabuluhang bagay, sa isang linggo na iniupo ng isang lehitimong leader ng Senado, marami na sana tayong nailusot na mga batas na benefisyado ang mamamayang Pilipino. 8.6 billion budget ng Senado. In 2 weeks, simula noong Mayo 11, ngayon ay 1 buwan na. Majority of that period is under the Senate leadership of Cayetano. May 11 hanggang June 11, 1 month, walang nagawa ang Senado, gumastos ang taong bayan, kinalta sa 8.6 billion budget ng Senado for nothing. Wala. Nada. Pagdating mo yan, malaki. 8.6 billion for 2026 budget of the Senate. Dapat sana ito ay naging benefisyado na ang taong bayan, at least 2.15 million families ang maaaring na benefisyuhan ng pera na ito kung nagtrabaho lamang ng matino ang Senado. 2.15 million families na mga Pilipino. In 1 month period, bahagi ng 8.6 billion pesos na Senate budget, kung ginamit sa maayos na paraan, malaki na sana ang naisulong ng Pilipinas. Sabi nga rito sa analysis na ipinaabot sa atin dito mismo ng ating economic group, sabi rito, a budget of 8.6 billion directly allocated to the country's tourists could provide 4,000 to 5,000 pesos one-time emergency cash benefit or assistance to at least 2,015,000 families, Filipino families. Mataka mo yan? Kung nagamit ng maayos, itong pera na ito. Sa mga infrastruktura naman, sabi rito ng analytic group na ito, in infrastructure, funding educational and health program
sa marginalized sector would affect and elevate the lives of 2.20 million families. 2,020,000 families. Kung ginamit lamang sa tama etong nawaldas na isang buwan na budget ng Senado sa infrastruktura o kaya sa edukasyon ng bansa. Ngayon binuksan natin ang mga eskwelahan. Yung mga nilindol doon sa Mindanao, walang mga classrooms. Yung mga hindi naapektuhan, hindi makapasok sa bakit walang daanan at gumuho ang mga kalsada patungo sa mga eskwelahan. Ngayon, saan natin kukunin yung pera? Sa bakat sinayang naibulsa na ng mga senador na ito, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Marcoleta, ibinulsa. Bakit ibinulsa? Meron silang salary, wala naman silang trabaho na pinagkaloob. Anong tawag mo riyan? Di ba pambubulsa? Sabi rito sa analytic research na ginawa nitong mga grupo na ito, yung pera na ito, 8.6 billion, part of this 2026 budget. Kung ito ay hindi nasayang in 1 month, sana ay equivalent ito sa pagbabayad ng buwis sa kanilang mga bahay ng ating mga mababayang Pilipino to the tune of 2,500 each. Housing requirement ito mabebenefisyuhan ito ang mahigit sa 2 milyon na mga pamilyang Pilipino. Maging sa healthcare, hospital subsidies, o kaya mga vouchers sa mga health programs, malaking benepisyo ito sa ating taong bayan. 8.6 billion budget ng ating Senado kung nagamit sa tamang pamamaraan. Ayon dito sa mga nakikita kong mga result ng mga research agencies, as of April 2026, sabi rito ng isang research organization, the Philippines recorded, eto ngayon current ito, 2026, Abril ngayong taon, the Philippines recorded 2,041,000 jobless Filipinos. Mandarin mo yan. Jobless Filipinos. Walang trabaho. Kasalukuyan ito, Abril this year. At ito ay 4.2% ng labor force ng Pilipinas. Ganyang kalaki. Labor market. Unemployed. Ang pagtasa nito sa total na mga tao na pwedeng magtrabaho. Ang mga walang trabaho ay almost 5% ng mga qualified, able and willing na magtrabaho pero walang trabaho. 4.7%. Underemployed, may mga trabaho pero kulang, mababa kaysa sa dapat. 15% ngayong taon na ito, April of 2026. Yan ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino natin, mga kababayan ko. Bakit ko sinasabi itong kahirapan na ito? Sabagat may nakatakda tayong rally sa 28 ngayong June 28, White Ribbon Rally. Pinamumunuan ng ating mga nasa simbahan ng mga civic organizations. Nais kong kumatok sa inyo. Tao po. Nais kong kumatok sa inyo. Makikiisa na ako rito. Sa ating mga pare, makikiisa ako dito sa ating mga madre, makikiisa ako dito sa lahat ng mga naandyan, mga miyembro ng mga civic organizations. Pero hindi ako makikiisa doon sa mga may bandilang pula. Ayoko noon. Ayoko makiisa dyan sa mga isinusulungan China. Nakikisama sila nakikihalo para guluhin ang lehitimo na pagpapahayag ng damdamin ng puso ng ating mga kababayan. Meron tayo nakatakda sa 28
White Ribbon Rally diyan sa EDSA. Samahan natin. Sabagat itong mga pang-aabuso ng mga politiko natin na ito, especially doon sa may mga alam sa batas, alam nilang hindi sila matitinag riyan. Mga kaso ni na Alan Peter Cayetano, mga kaso ni Marcoleta, Rodante Marcoleta, kamangmangan at kawalan ng kaalaman ni Roman Padilla, ang bulag na pagsunod ni Amy Marcos, ni Bongo, at iba pa. Alam nila na, well, magsisigaw na kayo riyan, yung sahod namin na andyan pa eh. May batas kasi na kailangang pasahurin kami. 500,000 a month or 1 million a month kasama na ang iba pang mga other income. Hindi sila matitinag. Mga senador sila eh. Inihalal ng taong bayan. Kaya nga ba't ang taong bayan ang ating pinananawagan dito? Kayo ang naglukluk dito sa mga palamunin na ito, mga pakainin na ito na mga senador. Kayo ang dapat na magtanggal sa kanila. Well, meron tayong electoral process, pero ang tagal pang dumating yan sa 28 pa, 2028. Kaya pa ba ninyong magtiis from today until 2028? 2 taon pa yan. That's June of next year at 2028, 2 taong singkad. Kaya pa ba ninyong magtiis na pag nakawang kayo? 350,000 malinis na salary ng mga senador na ito. Doon sa mga lehitimo na mga nagtatrabaho, it's okay. Meron tayong singled out na ilang mga tao lamang na pampabigat sa bulsa ni Juan de la Cruz. Ito yung mga tao na bulag, mga pepe, na kahit na anong anomalya, kahit na anong korupsyon na ginawa, wala silang nakikita. 332 billion pesos anomalya sa flood control sa ilalim ni Rodrigo Duterte. 332 billion anomalya sa flood control. Dapat ito ay nasa korte. Dapat ito ay nasa proseso na ng paghuhusga sa kanila. 2017-2018 national budget, panahon ni Duterte, nawawala 332 billion. Bigyan natin ng material itong mga tao na ito sa rally sa 2028. June 28. Flood control. Nagsimula sa panahon ni Duterte, naging alam ng taong bayan sa bakat sa bibig mismo ni Rodrigo Duterte November of 2020 nang aminin ng inyong dating Presidente Rodrigo Duterte na marami siyang alam na mga ghost projects sa DPWH. That was November of 2020. May ginawa ba ang inyong dating Presidente? Wala! October 2020, ang kanyang Department of Public Works and Highway Secretary, Mark Villar, mismong inamin ito. Nagtatag pa ito ng task force graft, pinuno ng DPWH. May nakita ba kayong ginawa ni Mark Villar na sugpuin ng graft and corruption sa flood control? And then 2020 to 2021, hindi na makatiis ang Commission on Audit. Nagsisigaw na ito. Meron tayo mga irregularity sa flood control. Ito po, bale 800 na mga proyekto audited sa Cebu. Malaki ang anomalya. Wala ang mga proyekto, bayad na ang proyekto. 2020 to 2021, Commission on Audit. Mga ghost projects,
Alam ni Duterte pero may nangyari ba? Wala. Walang kumilos. Bakit? Sapagkat ang lumitaw na pangalan ang kanyang paboritong contractors, ang mag-asawang mga Diskaya. Tingnan ninyo ang records ng mag-asawang Diskaya. Noong 2016, kauupo lamang ni Mr. Rodrigo Duterte bilang presidente. Ang kinikita lamang ng mag-asawang ito na Diskaya, Curly and Sara Diskaya, 2016, sa kanilang mga kontrata sa gobyerno, umabot lamang ng 90 million, 90 milyones ang kontrata ng mag-asawang Diskaya sa gobyerno noong naupo si Rodrigo Duterte November of 2016. Makalipas lamang ang isang taon, 2016, ang income na ng mag-asawang Diskaya pumaimbulog sa kalawakan at 1 billion from 90 million in 2016, 2017 sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte, pumaimbulog ang kita ng mag-asawa to 1 billion. B as in boy. Another year passed, 2018. Yung dating 1 billion, naging 12 billion. Sa loob lamang ng 12 buwan, ang kinita ng mag-asawa sa mga proyekto sa gobyerno sa ilalim ni Rodrigo Duterte, from 2016 of 90 million, 2 years after 2018, naging 12 billion ang kinita ng mag-asawa. Dumagdag ng dumagdag hanggang sa 2022, yung 12 billion naging 20.5 billion sa loob lamang ng 4-5 taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Sabi ni Rodrigo Duterte in October of 2022, sabi niya, alam ko November of 2020, sabi ni Rodrigo Duterte, alam ko, madami riyan ng mga ghost projects Madami riyan ng mga kumikita. Rodrigo Duterte, October of 2020. Kumpirmado ni Mark Villar in 2021. Kumpirmado ng COA in 2021. Ghost projects. Walang ginawa si Rodrigo Duterte. Bakit? Sabagat mga kaalyado na ito kumikita siguro diyan sa mga proyekto na yan. Ano ang ginawa ng mga nasa public service natin? Anong ginawa ng mga senador natin? Ito sana ay mga alarma na dapat na naging basihan ng pagkilos ng ating mga public servants, mga senador, mga congressmen, bumalangkas ng batas, magpasa ng batas. Panahon ni Alan Peter Cayetano. Nandiyan ang mga alipores ni Mr. Rodrigo Duterte. Dati 12, naging 11, ngayon 9. Alan Peter Cayetano. 24 days from May 11 hanggang June 3. O 38 days from May 11 to June 12 o June 17. 38 days na panunungkulan ni Alan Peter Cayetano. Wala ni isa na pananaw na itinuon sa mga anomalyas na ito. Isang vivid example lamang yan, mga kababayan. Marami mga kasong iba pa na ganyaan, hindi lamang sa ilalim ni Alan Peter Cayetano, kundi sa iba pang mga leader natin. Kaya lamang ang politika ay naglaro ng matibay sa Senado. Huwag muna nating kalabitin ng Kongreso. Senado muna ang pag-usapan natin ngayon. Sabagat dito ang final decisions ng gagaling bago umakyat sa presidente. Sa paghawak na ito ng Senado, marami ang mga nasayang
Sayang sa oras na dapat ay tinalakay ang mga kaaliwaswasan na ito. Simula nung naupo ang nakalipas na administrasyon ng Senado, walang nangyari. In fact, tinitingnan ko itong record ng achievements ng Senate. 0 in 1 month period. Walang batas na ipinasa, walang batas na napakinggan, walang batas na isinulong. 0. Simula nung Mayo 11 hanggang Hunyo 17 sa ilalim ni Alan Peter Cayetano. Pero gumastos tayo ng malaki. Gumastos tayo ng malaki. Balikan natin ang mga pinag-uusapan natin sa unang mga minuto ng ating programa ngayon. Gumastos ng malaki si Juan de la Cruz for nothing. For nothing. Nagutom ang mga mamamayang Pilipino, 2 million families. Dapat sana ay pwede itong naging biyaya ang sahod na ginastos natin sa mga senador. 650 million budget ng Senado for 1 month. Dapat ito, kung hindi man sa bakat hindi kumilos, ang mga senador natin dapat sana na gastos na sa kapakanan ng ating taong bayan. Now, tingnan natin maigi ang mga araw na darating. Baka sakali na magkaroon tayo ng konting pag-asa. Baka sakali na sa bagong setup ngayon ng Senado, we are limiting our discussion sa Senate ngayon. Sabagat sa ibang mga divisyon ng gobyerno, pare-pareho ang ilang mga problema, depende sa degree. But in the Senate na kung saan dito nagsimula ang pananaw ng pagka-rimarim na sitwasyon sa ekonomiya ng bansa, sa takbo ng politika ng bansa, ito ang tutuunan natin ng pananaw. Sa mga Pilipino natin sa kasalukuyan, dapat siguro na gamitin natin ang pwede natin gamitin, especially na hindi natin kaya ang eleksyon, malayo pa, 2 years. Pero yung mga pag-aalsa, pagpapahayag natin ng damdamin, libre po ito. Pwede natin gawin. Again, sabi ko na nga, this coming 28th of June, meron tayong White Ribbon Rally. Maaring mitsa ng pagbabago depende sa tibay at timyas ng ating mga pagkilos tungo sa matuwid na kalsadang dapat na tahakin ng ating bansa. Ang ating simbahan, thank you very much, at nagpapakita sila ngayon ng liderato. Ang ating mga mamamayang Pilipino, ang ating simbahan can combat Senate corruption. Pwede nilang salungatin ang mga korupsyon sa Senado as an example of the entire Philippine government system. Senado, hilingin natin ang transparency o makita natin ang bawat galaw ng Senado. Organizing mobilization of our people, kagaya nitong nalalapit na White Ribbon Rally diyan sa liwasang, sa EDSA line. Samahan natin ang mga ito. Sabagat sa magitan ng lakas na ito na pinamumunuan ngayon ng simbahan with the people, makakasiguro tayo na may lakas tayo. Tandaan ninyo, ang kapangyarihan ng mga mamamayang Pilipino ay depende sa pagkakabigkis-bigkis, pagkakaisa. We have an organized mobilization headed by our religious clergies. Samahan natin ang mga ito. Magpakalat tayo ng mga dialogue and scrutiny of issues. Isulong natin ang matuwid, isulong natin ang tama sa kapakanan ng ating taong bayan. Ating programang ito ay binibigay lamang natin ng mga numbers na maaaring maging batayan ninyo ng mga argumento kagaya nitong mga budgeting, ang mga sinasayang na pera ng mga individual nating namamahala sa gobyerno, na maituwid kung hindi man mabawasan
Kaya ang panawagan natin, active participation ng ating mga mamamayan. Organize and participate sa mga rallies na ito, especially itong pinamumunuan ng ating simbahan. Kailangan ay samahan natin itong mga advocacy for truth and justice. Yun lamang ang ating dapat na tingnan. Huwag tayong tumingin sa mga bandila na niyan. At saka ingatan din natin ang mga pagsama sa mga ganyang mga kilusan. Sapagkat, kagaya ng broadcast natin last Saturday, ang China ay bumubusbus 10 billion sa kanilang propaganda. Kaya sa mga pagsama natin sa mga rallies na ito, kilala na nating maigi. Kung naandyan si Father o kaya si Madre, yun siguro ang lehitimo. Kung ang mga dala nito ay mga bandilang pula at may mga karit at mga maso, hindi ho yaan ang grupo natin. We are advocating for truth. We are advocating for justice. We are advocating for voter education. Mahalaga po ito. Bagaman ang mga pagboto natin nagaganap every 2 years lamang at sa national level every 4 years, every 6 years, mahalaga ang voter education sa bawat mamamayan. Sabagat, ang desisyon natin sa mga pagboto na yan, tumatagal. Especially na may mga batas tayo na obsoleto na. Wala na sa panahon. Kagaya halimbawa nitong batas sa dynastism, hanggang ngayon hindi nagagalaw. Pero wag natin din, again, may warning sa ating mga kababayan. May mga sinusulong dyan na emyenda sa, o kaya suplante ng mga regulasyon sa dynasty, anti-dynasty. Bantayan nating maigi. Sabagat ang mga halangang kaluluwa ay siyang nangunguna dyan sa mga kilusan sa mga reglamento ng dynasty na nagtatago. Ang tunay na kulay nito ay pro-dynasty law. Bantayan din natin yan, mga kababayan natin. So, kailangan lamang dito, before we end ang ating panawagan, take action. Sumama tayo para sa ikabubuti, ikagagaling, ikagaganda ng kinabukasan ng ating bayang minamahal. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At ito ang inyong insights. Dito po lamang yan sa ating pang-Sabadong palatuntunan. Saturday Live! Saturday Live! Ito ang usapang pang-Filipino, puso sa puso ng mga mamamayan. Puso ko sa bayan ko! Sabagat ito po ang tinig ng mga nakararaming nagmamahal sa Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kaya ginagawa natin ang pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal. Ugnayan! Pakinggan! Isang paglilingkod sa bayan ng ating mga kababayan po. Public Service. At ito po ang inyong abang lingkod, bayang kong minamahal. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya